Hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, gusto ko lang mag-react dito nga po sa podcast ni PBBM. Kasi nung pinanood ko to, nashock ako. Like parang sobrang silent niya lang, pero nakakatakot talaga ang ating presidente. Like, hindi niya pinapahalagahan yung pagkakaibigan ninyo kung ang pinag-uusapan yung taong bayan. Yes, kaibigan kita personally, magkaibigan tayo, pero when it comes to politics, walang kaibigan kasi ang nakasalalay dito yung taong bayan. Pinapahalagahan ko yung pagkakaibigan natin dahil kaibigan kita, personal issue na natin yon. Pero pag pinag-uusapan ay yung taong bayan, kapag hindi maganda yung ginagawa mo, let go. Talagang napabilib ako dito kay PBBM. Not unlike dito sa mga Duterte, special mention kay Michael Yang. 'Di ba? Pagkaibigan talagang best friend kahit sa negosyo or mapapolitika. So dapat ganito dapat yung mindset ng isang politician. Sineset aside yung friendship kapag ang pinag-uusapan dito yung taong bayan. Hindi mo nagagampanan yung trabaho mo, alangan naman i-reappoint ka ng i-reappoint. 'Di ba hindi tama yung ganun? Pag may mali, alis ka. Hindi mo nagagampanan yung trabaho mo, lumalaki lang yung ulo mo. 'Di ba? So itong part na to, ito yung gusto kong iparinig sa inyo, mga minamahal. Sobrang ganda ng binitawang banat dito ni President Bongbong Marcos. Military. Kapag sinasabi, ito yung gagawin mo. Pag hindi mo, anong nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan, out. You're relieved. Next. See? And that's what we should do. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan o pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo, para sa tao. Puntahan ko. Wait, ikat natin dyan mga minamahala. Dapat ina-apply din ng ibang politician yan. 'Di ba? Yung palakasan, alam niyo yun, tanggalin yung palakasan. Okay, we're friends. May mga ganong times, kahit sa negosyo, 'di ba? Or kahit sa pamilya, family business. May mga times na, kunin mo ko kasi kamag-anak mo ko. Pero, minsan, kung sino pa yung kamag-anak natin, sila yung naglalaglag sa atin. 'Di ba? May mga ganong pagkakataon. Yung mga kaibigan natin, mahirap din natin mautusan. Kasi, 'di ba? Kaibigan mo nga, paano mo siya utusan? Much better na kumuha ka na lang ng magagaling. 'Di ba? Na productive. Same lang din naman sila, pero yung hindi bossy. May mga times na ganun talaga mga minamahal nangyayari. And sa sinabi ni PBBM, sa kanyang binitawan, bigla akong napaisip, masakit yun eh. Bilang kaibigan mo, ile-let go mo yung kaibigan mo because of the politics. Pero kagaya nga ng sabi ni PBBM, mahal kita. Friends tayo. Pero kung pag-uusapan ay politika at nakasalalay dito yung taong bayan, no. Kapag mali, kapag hindi mo nagagampanan yung trabaho mo, doon ka sa far away. 'Di ba? Mga minamahal, masakit 'yan sabihin ng isang presidente at nafe-feel niya yung yung vina-value nilang friendship, 'di ba? Tapos masisira dahil sa politika, pero willing siya, 'di ba, na i-give up yung friendship na yun para dito sa taong bayan. Ganun po kamahal ni President Bongbong Marcos ang mamamayang Pilipino. Although, mahal niya yung kaibigan niya na yun. Personal issue na nila yun. Pero kapag sa politika, hindi maganda yung trabaho mo, doon ka muna sa far away. 'Di ba? Okay, continue pa tayo. May mga tanong pa dito sa podcast eh. Nag-enjoy ako nung pinapanood ko 'tong mga minamahal, and I hope sana panoodin din ninyo. Yung umikot kayo ng Sikihor, sumakay kayo ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke, yung huli kong napanood din, alam nyo, aware kayo. Kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga outpatient natin. And kung nakita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan, ito po ba ay part of your governance talaga, na talagang, teka, bababa ako, tignan ko nga, talagang gusto ko, mas madaling mapatakbo ang bansa kung talagang nandoon ako, lalapit ako, bababa ako sa mga tao para maramdaman kung ano yung nararamdaman nila. And maybe it's easier to think of something or to think of the solution kung paano mapapagaan ang buhay po ng bawat mamamayan. At any level of government, it's very different to receive, makatanggap ka ng report.
nasasabihin, natapos namin yung project, ganito yung ginastos namin, may picture na maganda. Pero pag pinuntahan mo, iba. Iba talaga. Sabi ko, totoo pala yung report. Maganda yung report. Alam mo na, yung taong yon hindi nagsisinungaling sa'yo. The other side is, binola ako nitong mga lokon to. Alam mo na, ito nga to, hindi reliable yan. Maghanap tayo ng iba. So it's still important to go and see things for yourself. Because it's, of course you read all the reports, no? But that's not the iba-ibang accuracy rating ko minsan. May nangyari na po bang ganoon? Dami na. Ganda ng report. Okay, sige nga. Tingnan natin. Marami. What do you do about it? Like, you look, if it's important. like dun sa official na in charge na, bakit ganitong report nyo pero iba yung realidad? Kapupuntahan mo nga. Sabi ko, hindi ka nakakasiguro. Halimbawa, may report, napakaganda ng lahat. Pero may kaibigan ka na tiga doon. Sabihin, boss, hindi totoo yan. Hindi nila natapos. Talaga? Oo. Ay kapuntahan natin. Yun. Pag-explainin mo yung tao. Wow, talagang nag-groundbreaking talaga itong. Ano yung tawag doon, mga minamahal? Yung on the ground. 'Di ba? Lagi kang nasa ground. So, talagang ganoon din yung ginagawa ng ating presidente. Para hindi naloloko, 'di ba? At hindi nasasayang yung pera ng kaban ng bayan. Like, may mga ganung tao 'di ba? Pansinin ninyo. Sasabihin, okay itong gawa natin. Okay ito, ganyan-ganyan. Tapos pagpunta mo, yung front lang pala maganda pero yung likod hindi. Sasabihin, okay na, final na. Pagdating doon, wala tayong nadatnan. Magagaling lang sa report pero kulang sa gawa. Buti na lang ating presidente, mautak din. 'Di ba? Like, magpapagawa siya sa isang area neto, tapos meron ding sisi tao, alam niyo yun, CCTV, may sisi tao na magre-report na, boss, may kulang, boss, hindi sapat yung report, boss, ganyan. Pinupuntahan ni PBBM at pinagre-report niya mga taong yan, pinapanagot niya. Bakit ganito? 'Di ba? Kaya ganyan dapat yung klase ng presidente na binoboto natin, very resilient. 'Di ba, mga minamahal? Yung ating presidente na yung leader na hindi puro hangin ang dala, kundi merong laman at yung binibigkas ng bibig is para sa ikauunlad ng mamamayang Pilipino. 'Di ba? Yan yung Marcos legacy. Ganyan po ka-fighter ang ating presidente. And so far, ito lang yung katangi-tanging presidente na naging proud ako at na binoto ko. Sobrang proud ako, Mr. President. Nag-agree ako doon sa sinasabi niyang work well as a public service. Tinake note ko. Nagtitake note kasi ako, mga minamahal, sa mga sinasabi ni PBBM. Yan nagtitake note ako dyan. Yan. Yung sa interview niya. Naniniwala ako na tama yung work well as a public service. Kasi nilagay ka dyan. Nilagay ka sa posisyon na yan para paglingkuran ang mamamayang Pilipino. Kasi kung hindi mo kaya, edi palitan ka na lang ng mas deserving na tao para sa posisyon na yan. Kaya tama yung tagline ng ating ngayon, bagong Pilipinas, bagong lipunan. 'Di ba, mga minamahal? Anyway, God bless po President Bongbong Marcos. Thank you for your concern and for the safety of the Filipino people. Maraming salamat. You care a lot para sa amin. And I hope na sana nga kung pwede, tumagal ka pa dyan Kasi 3 taon na lang, mga minamahal. Konting-konti na lang, 3 taon na lang. Sana tumagal pa si President Bongbong Marcos dyan. Hoping sana, kung magkakaroon man ng election, hoping sana na yung kaparehas niya din. 'Di ba, na workaholic. Alright, it's me again, Alicia ninyo, mga minamahal. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.